Itong mga alaga natin dito ay ililipat natin sa 100 gallons. Bali, nag-set up na ako kahapon para hello mga tropa pits, mga boss. Good morning sa inyo lahat. Today is ang gagawin natin ngayon, itong mga alaga natin dito ay ililipat natin sa 100 gallons. Bali, nag-set up na ako kahapon para sa ating new setup ng ating 100 gallons. Dahil nga kailangan na natin tong ating 75 and another 75 para sa new baby fry natin. Kailangan natin ito i-transfer na sila sa panibagong tank. Kaya ako dito sila nilagay, gusto kong mangyari, salt bath muna siya at at the same time, lagyan natin siya ng methylene blue para maalis ang mga bacteria o parasite doon sa kanilang mga scale para maging sila healthy para sa ating new tank para sa 100 gallons. So lahat yan transfer natin yan. Pero bago ko sila transfer, i-dip lang natin sila. So ang kailangan natin gawin, walang tayo na lalagyan. So sa akin yung isang lalagyan na lang na kahit anong lalagyan. Tapos kunin natin, lalagyan natin ng fresh na tubig. Kuha na tayo doon sa tubig ng malinis. Lalagyan natin ng konting asin at saka methylene blue. I-dip lang natin ng mga 2 drops lang ng methylene blue. Tapos i-dip lang natin itong ating mga isda. After ma-dip, ilalagay natin dito. Pakita ko sa inyo yung natin setup. Ito ang ating other 75 gallons. Yan, setup na natin yan. Ito, yung 100 gallons natin na new setup. So, hindi pa masyadong puno. Kasi pupunin ko pa dapat yan dito. Kalahati lang siya. So, ang mangyayari, ngayon, kung 100 gallons to, kalahati lang, 50 gallons lang yung laman ng tubig. Tapos, ito lang ating simple setup. Pump. Tapos, dalawang out niya. Dito. Tapos, filtration. Same setup yan ng stage by stage setup. Tapos, clear siya. Clear. Tapos, naglagay tayo ng additional ng ating bridge overflow. Dito naman yung mga ating long tail na tail, mga habang tail. Ayan. Napansin niyo parang sila, active din sila. Gawa ng yung oxygen dito, halos same lang din dito. Yun nga lang, wala silang filtration. Ang ginagawa ko lang dito, pag sila, nagdumi, nagkalat sila dito. Every morning, mag-siphon tayo lahat yan. So, pag nabawasan to, nabawasan yan, yan, nabawasan yan, yung overflow dito na bridge, transfer yan dito. So, malinis to. Malinis yan. Medyo cloudy to. Kasi meron dong filtration. Yan. May filtration dyan. So, parang malinis na rin siya. Kahit wala na siyang aeration, yung oxygen. Kasi pareho siya ng laman ng tubig. So, yun lang naman. So, pakita ko lang sa inyo yung dip natin.
Kuha na tayo ng lalagyan. Sample lang tayo ng piraso ng isda bago i-transfer sa another tank. So ganito lang, ito lang inanda ko, isang timba. Laki no, at isang tabo. Kuha lang tayo din ng tubig. Liman, ano lang tabo, linap na yon. So ito rock salt, mga isang kutsara lang, budbud lang natin dito. Tapos ito naman is methylene blue, shake lang natin bago lagyan natin. 2 drops, 2 drops pwede na yon, 1, 2. So kailangan natin ng fishnet. So gawin mo lang yan. So halong-halo mo lang para lang matunaw yung salt doon. Tapos lagyan muna natin yan ng aeration. Aeration. Tapos pwede na natin kunin ang ating isda. I-tip lang natin ng mga ilang minuto. 1 minute pwede na yon. Tuwa tayo. So, lagi ko itong ginagawa kapag halimbawa new setup ako ng ating mga aquariums. Lagi ko itong ginagawa para maging malinis yung ating isda at saka magiging healthy sila para pag sa new nila environment, maganda yung nila, pagkain nila. Kasi minsan pag madumi, parang hindi sila ganado. Parang hirap na hirap silang kumain, tapos parang kala mo laging malanta. Yung tipong ayaw lumangoy. So ito naman, hindi naman siya ganun katagalan. At least siguro mga 30 seconds, pwede mo na siyang ilipat doon sa new tank. Para at least ito, namamatay yung pinaka mga parasite niya kung ano meron doon sa scale niya. Kasi nakadikit yun eh. Pero pinakamahirap na gawin doon, yung sakit yun. Kapag na-pinrat, parang 1 linggo silang naka-quarantine. Yung tail niya, parang uka-uka, putol-putol. Yun, para silang kinakain. So, kailangan mo talagang gamutin yun. Maabot siya ng mga 5 days to 7 days para matanggal yung mga nakakabit dun sa tail. Pero pag mga lang, white spot or simple konting red spot, mga ilang araw lang, 3 araw. Pero ito naman sa atin yan, pangliano lang siya. Tawag dito, pang support lang siya. Para lang mas maganda yung nila, paglaki. Saka yung hindi mabago yung niya, yung scale ng kulay niya. Kasi minsan nagiging pusyaw. Kita mo naman kapag pusyaw, yung kulay, yung sakit. To 1 minute na to, pwede na natin i-transfer. So, kuhanin na natin.
Ganda ng kulay, oh. Ayan, sabi ko yung masigla sila. Itong puti na kinuha ko, ito yung ano eh, unang breed natin. Naglabas nga siya ng itlog. Meron siya mga eggs dyan, oh. Ayun, oh. May egg siya nag-release. Kaya magle-lay pa to. Magda-drop pa to. Ito naman yung ano, si Papa, Big Papa. Tatay nila. Malaki nito. Ayun, oh. Malaki yan. Ganda ng environment na, oh. Ito ang kinuha natin, oh. Kapatid nung ano, nung isa. Itim din to, pero female. Ito yung malaki natin. Ayan, black na black to, no? Langoy. Ang ganda no, no? Kita niyo yung kulay. Hindi yan pusyaw. Talaga yung natural color niya. At saka wala tayong ilaw dito, sunlight lang. Diyan mo makikita yung mga magandang pagkakaano niya eh. Pagka-groom. Ang kulay niyo. Ito, Sakura. Sakura Oranda. Red and white Sakura Oranda. Ito naman Ryukin. Taibak. Ito naman yung kulay niya, no? Ganda sana kung nakaangat yung aquarium eh. Kaya kitang kita mo sila eh. Oh, Oranda. Red and white, saka kaliko, Oranda, short tail. So, yun na muna. Yung iba kasi, medyo marami pa. Didip ko pa sila sa, ano eh, sa ating, sinetup. Sunod na lang, update ko na lang kayo doon sa mga other na gagawin pa natin. Sana, salamat sa panonood. At please subscribe and follow and likes sa ating mga iba pang susunod na video. Yun lang muna. Thank you very much. Peace out.